Ito yung sinasabing deep T-wave inversions, 1 AVL. These are what you call reciprocal changes. We're going ahead of the topic. Okay, this is a very sick patient. Nag-MI yan, ha? Ganyan ang itsura ng nag-move isang MI. Right? Dito muna tayo. Great. Pag tingin nyo, fast versus slow. Tingnan nyo ang QRS. Ang normal QRS width is until 0.12 second. So, 3 small squares. Yun ang normal QRS width. Titignan nyo, okay, mabagal ba siya o mabilis? Mabilis siya. Narrow QRS or wide QRS? Tachycardia. Dito muna tayo. On the left side, tachycardia muna. Narrow QRS or wide QRS? So, paano ng QRS? QRS width 0.12. 0.12. Maximum. So, usually mga 0.6 to 0.12. No? Ngayon, kung narrow QRS, ibig sabihin ng narrow QRS, your QRS duration is still within normal, pero tachycardic. Tingnan nyo ngayon kung regular or irregular. Okay. Pag regular siya, nag-doktor pa. pag regular siya, these are your possible diagnosis. Sinus tachycardia, paroxysmal supraventricular tachycardia, atrial flutter, or your paroxysmal atrial tachycardia. Okay. Yun, narrow QRS regular. Hindi muna tayo, ang pinapakita ko lang ng flow chart sa inyo. Kung irregular siya, it could be atrial fib, atrial flutter, PAT ulit, then PVCs, or yung tinatawag sa mga PACs. Kung wide QRS na tachycardia siya, ayan. Kung regular siya, it could be VTAC or SVT aberration. Okay, ito, high-tech to masyado. Mamaya, makikita nyo kung ano yung reason niya. Kung wide QRS siya, irregular, it could be paroxysmal ventricular tachycardia or atrial fibrillation. Okay? Just to, kunan nyo lang ng picture for you to look back to later. Pag bradycardic naman, pwede din narrow, pwede din QRS. Pag bradycardic, sinus brady, atrial fib or flutter, pwede kasi ang atrial fib and flutter to be slow also. Diba? Ang atrial fibrillation, yan yung pagbasa dyan. Atrial fibrillation with controlled ventricular response. When you are saying atrial fibrillation, ang nag-fibrillate is your atrium. Hindi naman yung ventricle. So ito, irregular, tapos sumasagot lang ang ventricle mo. Ngayon, pag ito mabilis, atrial fibrillation, it could be with controlled ventricular response. Tama lang ang control niya, kahit irregular. Or atrial fibrillation with rapid ventricular response. Pareho silang mabilis. Or atrial fibrillation with slow ventricular response. Okay? So, pwede din siya doon. First degree, second degree, third degree, and block. Kung wide QRS, it could be na bradycardic idioventricular. Ibig sabihin, meron ng ventricular pacemaker. So, mabagal, bradycardic Di ba? AV node, mabagal na Purkinje system, Purkinje fibers, mas mabagal. So, nasaan ba yung mga yan? Di ba nasa ventricle yan? Pag sinabing idioventricular rhythm, ibig sabihin napakabagal ng heart rate. Wide ang QRS nun at mabagal.